Kaugnay ng balitang yan, kunan natin ng reaksyon si journalism professor Danilo Araw ng University of the Philippines, Diliman College of Media and Communication. Magandang hapon, Prof. Araw, and welcome po sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon Ninya. Salamat po sa imbitasyong ito. Okay, una, Prof, ano ang inyong reaksyon dito sa anunsyo ng Ombudsman na isa sa ilalim sa preliminary investigation para sa kasong plunder sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste? Kailangang maging transparent po ng Ombudsman, hindi tulad ng iba pang mga ginawa niyang investigasyon na medyo nakatago sa publiko. Sana naman yung ilang mga dokumento hinggil sa kaso ay maisa publiko. Hindi naman ito nakakasira sa privacy ng mga akusado kasi interest din naman ng bayan ito eh. Tandaan natin, gaya ng nabanggit sa inyong report, 2019 pa ito na nangyari. Yung solar para sa bayan ay nag-grant ng prangkisa at naaalala ko noong 2019 ay marami nang nagtaasan yung kilay dahil yung si Senator Loren Legarda ay mismong chair ng Finance Committee ng Senado noong panahong yon at nakapagtataka na yung 21-year-old ay magkakaroon ng ganong kalaking impluensya para magkaroon ng prangkisa na 25 years. So yun yung mga, kumbaga hindi na bago ito. Kaya magandang makausad na sana yung kaso at the same time yung transparency ay dapat nandun din po. Opo. So, yun na nga, kumbaga 25 years na meron silang exclusive franchise dito sa Yes. solar power na ito na parang sabi nyo nga, at that time, nakakapagtaka. So, bakit ngayon lang kaya yung kaso laban sa kanila? Yeah, magandang tanong din yan. Dapat patunayan ng ombudsman na walang politika na nangyayari, lalo na actually ngayong Biyernes ang daming nangyari. Kasama na rin yung petition for bail ni Revilla na nag-grant for the 92 million plus na malversation case, pero yung at least 6 na co-accused niya sa DPWH ay hindi nag-grant yung kaso, yung petition for bail. Ito mga bagay na to sana ay malinaw sa publiko at tungkulin ng media na halukayin at halungkatin yung mga nangyayari. So ganun din, batay dun sa tanong mo kanina, yung usapin na bakit ngayon lang, dapat maipaliwanag talaga ito. Kasi kung ako yung tatanungin mo, wala rin akong idea sa totoo lang bakit inabot ng ganito katagal yung pag-usad ng kaso. We can only infer na yung certainty of conviction na siyang parameter ng ombudsman, yun yung pinapairal niya sa kasalukuyan. Pero kailangan ng mas marami pang detalye labas ng retorika ng certainty of conviction. Yun nga, ghost electricity and conflict of interest nga raw ang issue rin dito bukod sa plunder. Paano may papaliwanag itong issue po ng ghost electricity at umano'y paggamit ng posisyon ni Senator Legarda sa Senate Finance Committee para makakuha ng solar franchise ang kanyang anak? Opo, yung usapin ng conflict of interest, yun yung isa sa mga pangunahing issue rito. Kasi nga mahirap isipin na ang isang 21-year-old ay magkakaroon ng ganong franchise. Bagamat naalala ko noong 2019, yung pangunahing argumento ng pamilyang Legarda at Leviste ay financial genius daw itong si Leandro. Pero syempre sa kanyang actuation bilang miyembro ng Kamara de Representantes, talagang mahirap makita kung anumang manifestations of being a genius yung meron talaga siya. Siguro genius siya noon pero ngayon iba na. Pero ano't ano pa man, hindi naman tayo na memersonal kay Leviste doon sa anak at maging sa nanay. Incidentally, yung nanay, si Loren Legarda, ay graduate ng UPCMC. Opo. Kaya nga medyo nakapagtataka rin na may mga ganong kinakaharap sila. Ang hamon na lang siguro sa kanila ay harapin nila yung kaso, wag gayahin yung iba pang mga nasa posisyon ng gobyerno na either nagtatago o kaya todo deny sa kanilang mga akusasyong kinakaharap nila. Kung merong pagkukulang, kung merong kailangang ipaliwanag dun sa anumang questionableng pag-grant ng
franchise noong 2019, sana they should come clean right now. At wag sabihin na sila ay pinupolitika lamang. Mm. Well, paano kung sabihin nila na pinupolitika lang yung Oo nga. timing? Oo, but it still does not excuse you kung talagang nagkasala ka kahit kung kailan Exactly. pa yan. Tama po kayo, parang si Marcoleta, kung titingnan natin yung parallel cases, sorry kung medyo lumilihis tayo ng konti, kasi medyo magkakaugnay itong mga ito, kasi yung kadalasang argumento ng mga nasa kampo ni Duterte ay iniisa-isa raw sila. Lalo na yung mga senator judge na mas identified sa kampo ni Duterte. Kaya lang hindi naman ito usapin ng persecution ito ay usapin ng kanilang pananagutan sa mga bagay na ginawa nila noon. Kumbaga sa wikang Ingles, the past is catching up on them. Sa kaso ni Legarda at Leviste, ito yung nangyari noong 2019. Sa kaso ni Marcoleta, mas recent, ito yung usapin ng campaign contribution. Tapos yung iba pang mga nadidiin di umano, sina Villanueva tungkol sa flood control naman. Tapos yung mga bilyar naman ay hinggil sa maanumalyang LRT project na kinasasangkutan din ng pamilya Villar. Tapos si Bato de la Rosa nagtatago dahil sa warrant of arrest ng ICC for crimes against humanity. Tapos si Bongo baka kasama rin siya. Hindi pa natin alam kung may warrant of arrest nga ba siya talaga. Tapos si Jinggoy Estrada ay may sarili ring kaso. Alam mo, Minya, mauubos yung oras natin sa pag-enumerate sa mga kontrobersya noon na kinasasangkutan nila. Opo. Kaya ang parang magandang advice sa kanila, at least coming from a media studies teacher like me, Opo. harapin na lang nila at sabihin yung katotohanan. Kasi isang prinsipyo sa journalism, yung truth-telling, na may factual and contextual accuracy, yun yung panghawakan nila. Wag na yung may tinatawag na termino sa advertising, ito yung spin doctoring, na tipong ililihis mo yung argumento by saying that you're being persecuted. Sana, it's an effective way to communicate, don't get me wrong, pero it does not fulfill yung argument for truth-telling. So mas yun sana ang panghawakan po nila. Opo, kailangan na kung kayang-kaya naman nilang sagutin itong mga akusasyon na ito, madaling sagutin yan on their part. They have all the resources. I mean, 'di ba? Ang laki-laki ng pera na involved dito. Imagine 10 billion pesos. Ngayon po, sa pagbuhos po ng investigasyon ng ombudsman, no, sa dalawang magkalaban, no, magkabilang panig ng politika. Ito, we have Lauren Legarda and her son, Leandro de Viste, and we also have Martin Romualdez. Yes. Hindi ho ba? So ano po ang ipinapakita dito ng ombudsman? Sa tingin ninyo? Opo, sa aking palagay, parang gusto niyang patunayan na walang kinikilingan yung ombudsman regardless kung ano yung kaugnayan niya sa mismong Pangulo. Pero ninya, kailangan din nating i-point out na yung ombudsman bilang independent body, patunayan pa nila na kaya nilang imbestigahan yung mismong Pangulo ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, itong mga anomalyang ito, lalo na yung usapin ng kontrobersya sa flood control, dapat saklaw ng investigasyon yung mga ginawa ng Pangulo. Hindi naman natin sinasabi ora-orada na guilty si Marcos Jr., pero yung management niya halimbawa at yung role niya sa pagbubuo ng budget, lalo na yung usapin ng NEP o yung National Expenditure Program, may direktang kinalaman po yung Pangulo dito. Tapos kahit yung iba pang mga kaalyado niya, gaya ng dating budget secretary na si Pangandaman, minsan yung tanong ng publiko, bakit siya binigyan ng isa pang posisyon sa gobyerno, nag-resign siya bilang budget secretary pero CEO siya ngayon ng isang government bank. So yun yung mga palaisipan na dapat na nasasagot. At kung hindi kayang sagutin ito ni Marcos Jr., dapat may sariling investigasyon din na ginagawa yung ombudsman. At kung sakali lang, halimbawa lang, may ginagawa na sila ngayon, dapat isa publiko rin nila ito para medyo malaman din naman ng publiko kung ano yung ginagawa nila. Opo. All right. Nako, maraming salamat, Professor Danilo Arao. Maraming salamat po.